order of Unsay. Okay? Si Unsay, the trigger man daw, yun daw ang patatakasin or palalayain. So bakit natin to pinag-uusapan mga kababayan? My God, ito po yung bangag ninyong gobyerno na pinag-usapan ito sa buong mundo. At hindi lang tungkol sa pinag-uusapan ng buong, kundi kumitil ng 58 katao. Kung ito ay mangyayari dahil hindi naman ito inireport, hindi pa ito nire-report ng mga journalist, ang mangyayaring ito dahil ito nga po ay puting ahas report. Ibig sabihin, hindi talaga ito maiuulat ng mainstream media right now. Pero sinasabi lang natin sa inyo dahil galing ito sa ating mga informante sa loob para malaman ninyo ang nangyayari. Kung ito ay gagawin nila after natin iulat, although na-post na nga ni Joey yan kanina at napag-usapan namin sa ngayon. Mga kababayan, marami pong nilabag o maraming lalabagin ang presidenteng bangag sa gagawin nila kung patatakasin nila itong si Ampatuan, itong si Unsay. Number 1, anti-graft and corruption. Bakit? And bribery. Kung patatakasin nila o palalayain nila in the tune of total of 300 million pesos. Diba? Di kung ito'y mangyayari, allegedly, di bababawi na ni Lagdameo yung kanyang ginastos sa kampanya ni Kuting. Pero by the way, again, sabi ko nga, ito ay paglabag sa ating batas, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Diba? So ito dapat ay mapaparusahan itong mga inayupak na ito. Ang gagawa nito, kasama syempre ang bangag na gobyerno, ang makikipagsabuatan dito kung palalabasin nila. Dahil again, ang pagbabayad ng 300 million para mapakatakas o makawala, diba? Ang isang nakakulong dahil sa kasong heinous crime o mass murder actually. Ang dami dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 58 katao mga kababayan. Diba? Yun ang titignan natin kung ano ang mangyayari bukas kung ito ba ay patatakasin o mauudlot dahil inulat namin ni Joey. So ang daming lalabagin nila ni Marcos Jr. Hindi po gagalaw itong mga nabanggit na personality allegedly na magpapatakas kung ito'y walang basbas ni Liza. Kasi si Liza ang nagpapatakbo, okay, ng government. By the way, ipaalala natin ulit sa inyo kung gaano kabangag ang gobyerno. To remember, yung si Amit Chandiramani na nahulihan ng pang-bang-bang-bang-bang. Diba? Non-bailable yun. Inarbor yun ni Mel Robles based sa ating report at na-confirm ko pa ngayon sa ating kakilala dyan sa PNP. That was last year. So, non-bailable, pinatakas. Yung si Mark Anthony Sayarot, non-bailable yun, nahuli. Mismo na nagluluto sila, nagpa-manufacture sila ng pulburon. After 6 months or more than that of surveillance, imbis na makulong yun, nabigyan yun ng security. At late, last month, ay na-release siya. Hindi siya nahatulan kasi wala daw siyang kasalanan. So see the pattern of this bangag administration na talagang patatakasin ang mga masasamang tao pero yung mga mabubuting tao ay gigipitin katulad ko, katulad ni Attorney Glenn, katulad ni Macanas at marami pang iba mga kababayan. Diba? Katulad ni Harry Roque na ginigipit, SMNI, papakasuhan tayo ng cyber libel at kung ano-ano pa mga fabricated crime, katulad ng distressed mother, 'di ba? Na pina-extract ang kanyang anak. So eto yung gobyernong ito. Kapag ikaw ay gurgurero, kawatan, kakampihan ka nila or patatakasin ka nila. But again, sabi ko nga, kung ito ay matutuloy bukas, dahil yun po ang nakarating sa atin na information, imagine nyo mga kababayan, nasaan na we all know walang moral values, walang ethics itong gobyernong ito dahil bangag na bangag nga. Ganito po ang mga kilos ng mga bangag.
ang mga bangag o yung mga may ano na yung juta, okay, naluto na, naging Judictus Benedictus na ng talamak na Judictus Benedictus, wala na silang respeto sa batas. Eh di ba nakita nyo naman dyan, mga kapitbahay nyo o even yung family members ninyo, wala kang respeto sa pamilya sa batas pa kaya. Kasi feeling nila above the law sila dahil wala silang susunding batas. So kung ito'y patatakasin, itong patuan, itong si Unsay, 300 million daw po ang babayad, 150 muna kapag na-release, million, then 150 na naman kapag na-release na siya. So hindi pa ba kontento? Kung ito po ay mangyayari, kung gagawin nila ito mga kababayan, so ibig sabihin wala talagang kabusugan yung mga hinayupak na mga bangag, di ba? Sa ating bayan dahil sa bangag na gobyerno dahil wala silang hiya. Ano pang mga pwedeng ikaso dito? Plunder. Di ba? Kasi more than 50 million ang involved na bribery. So ayon sa batas dito, Republic Act 7080, ayan, sinulat natin ng bonggang-bongga. So, pag mahigit 50 million pesos mga kababayan, ang bribery involved ng mga public official ay pwedeng makasuhan ng plunder. Ang dami pong i-violate nila sa ating konstitusyon. Well, the fact na nga araw-araw sila nagva-violate ng ating batas, mga kababayan, dapat nga sila ay tanggal na dyan. Dapat nga sikuting kayo ay kumilos na, no? Hindi kasi yung impeachment, una, mabagal yan. Okay? At hindi natin maipoporma yan dahil ang mga hegemonyo, yung kanyang pinsan na si Tambaloslos at ang mga bayarang mga kongresista ay kasabwat din nila. Kita nyo naman kung gaano ka todo tanggol itong mga sa Congress pagdating dito sa PIDEA leaks o sa involvement ng smuggling. Wala. Kaya sabi ko sa inyo, wala kayong kakampi. Ang isyu sa smuggling, polboron, sa loto ay talaga namang pinoprotektahan nila. Pinoprotektahan ng gobyernong ito. So wala talaga mga kababayan, pag-asa ang ating bayan. By the way, okay, may palala ko lang. Okay, may article actually na remember the lottery hearing, yung katiwalayan sa loto, yung loan bet or yung araw-araw may nagpapanalo, 'di ba? Yung na inamin na mismo ni Robles na yung fabricated picture na pinresent nila na may nanalo, 'di ba? Sino ang bidabidahan diyan, 'di ba? Si Tulfo at etong si Coco Pimentel. At inulat ko din sa inyo 'yan na ayon sa ating puting as ay na-bribe na yung mga hinayupak na 'yan. So ngayon magtataka ka, mga palangga. Kasi today, tingnan natin, okay, may article, tignan ko lang to. Ayan, may article today na June 4, okay, na itinalaga o in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., itong si Katrina U. Pimentel as special envoy to UAE, nanumpa ngayon. Asawa ni Coco Pimentel. So kaya naman pala na udlot na ang hearing dyan sa loto. Hindi mananagot si Lisa, hindi mananagot si Mel Robles kasi ang asawa ni Pimentel ay na-appoint as special envoy to UAE. Nakita ninyo? Ito ba ay kabayaran dahil hindi nila ipinursu yung hearing dyan sa lottery? Ganon din kay Tulfo, di ba? Nasaan? Sa loto. Wala na. Pinatay na nila, tahimik na, at maaring ang totoong na bribe na si Tulfo ng 1 billion ayon sa ating source. So wala kayong patutunguhan, mga kababayan. Ayan o, in-appoint siya ngayon. Okay? Sabi dito nga sa balita, President Bongbong Marcos Jr. appointed Maria Ana Katrina U. Pimentel, wife of Senate Minority Leader Coco Pimentel III, as special envoy to the United Arab Emirates. Marcos administered her oath of office on Tuesday, June 4. So ibig sabihin, mga kababayan, yung mga katulad ni Coco Pimentel, minority leader siya, di ba? Siya yung kunyari nag-oppose dyan sa Senate. Kunyari hindi siya maka-Marcos or something. Siya yung mga tawag dito, nag-oppose sa mga maling ginagawa ng bangag.
Pero tignan mo, na-appoint yung kanyang asawa. So ano ang mga signales nito? So kinukuha na ni Kuting lahat yung mga nag-uupo sa kanila or yung mga hindi masyadong umaayon sa kanya. Kumbaga binibigyan na ng mga papremyo. Binibigyan ng award para hindi na pumutak. Para hindi na magsalita. So ngayon, ito yung balikan natin itong non-bailable nga na ginawa ng mga ampatuan, non-bailable high crime ito. Alright? So actually, tinanong ko yung ating kaibigang abogado ngayon. Sabi ko, okay, tinext ko siya. Sabi ko ganun ay, eto, natin si Palangga. Sabi ko, attorney, na ano mo na ba, na balitaan mo na ba na palalabasin daw po yung yung gumurgor sa 58 katao, yung ampatuan nga, yung si Unsay sa kahalagang total of 300 million. Ang sabi, imposibleng ma-release yan kasi non-bailable ang kaso niyan. At hindi na siya makakapag-bail kasi malakas ang ebidensya. Okay? Kung may ebidensya na gagawin niya ni Lagdameo at ni Galvez na palalayasin, pwede silang kasuhan nga ng graft and corruption. Alright? Yun ang sabi ng ating kaibigang abogado dito. Ngayon, pinarward ko itong pinost ni Joey na yung desisyon ng Department of Justice, yung Supreme Court pala, sabi niya, persons convicted of heinous crimes still entitled to good conduct time allowance, 'di ba? Kapag naging maayos sa loob ng kulungan, kukumpute-kumputin yung number years of your stay at kung ano man yung performance mo during sa kulungan, yun daw kasi ang gagamitin. Okay? Yun daw kasi ang gagamitin ng gobyernong ito para mapatakas o mapalaya itong ampatuan na ito na gumurgor ng 58 katao. Alright? Ngayon, ano sabi ni attorney? Okay? Hindi applicable sa ampatuan yan. May computation yan para ma-deduct sa sentence niya. Ang sentence ng ampatuan dun sa graft and corruption pa lang, 200 years na pagkakulong. Kahit i-apply ang good conduct allowance na yan, hindi pa rin pwede. So, sinasabi natin ito sa inyo para bukas, just in case na kunyari, totoong patatakasin nila o palalayain nila, alam nyo na illegal at labag sa batas at niyurakan na naman ang batas ng tao, batas ng Diyos, batas ng international. Kasi, commission of mga palangga ng paglabag sa karapatang mabuhay ng 58 katao. So ngayon, ang sabi pa dito, kahit i-apply yan na good conduct allowance na yan, hindi rin yan pwede. Okay? Yung GCTL kasi, kapag maganda ginagawa mo sa loob, may computation yan. I-less siya doon sa sentensya mo. So example, ito, 20 years ang sentensya mo. Then, ikukompute yung good conduct time allowance. Example, 5 years ang computation ng good conduct mo. Okay? Then, ililess yun sa 20 years mo. Okay. Yun pala yun. So, 15 years ka nang nakakulong, then lalaya ka na, kung 15 years ka nang nakakulong, din lalaya ka na kahit di mo mabuo ang 20 years kasi na-offset na ang GCTA, good conduct nga, yung good conduct time allowance. Okay? So, kung si ampatuan ay 200 years ang kanyang hatol, okay, hindi siya talaga makakalabas, mga palangga. Yun ang sinabi sa atin ng ekspertong abogado. Alright? So abangan natin bukas. So, imagine niyo kung lalabagin ng gobyernong bangag, palalabasin, or patakasin, I don't know, di ba? Kasi ito'y nakarating sa atin na informasyon at itong ating informer na ito, never itong nagmintis sa kanyang mga ini-inform sa atin, sa inyo. So talagang kung mangyayari ito bukas dyan sa Pilipinas, na makakatakas itong sentensyado ng ganitong klaseng crime, okay? Ang paglabag sa
human rights. Nasaan na ang Commission on Human Rights, mga kababayan? Okay? Nasaan ang paggalang nila sa, paano naman biktima nito? 32 journalists ang biniktima ng mga ito. Kumusta naman ang mga media? Kumusta ang mga journalist? Hindi nyo ba ito iulat? O baka ngayon alam nyo na, pero nga natatakot kayo. Yung pag-roar nga ni Pangulong Bangag ninyo sa Singapore nung tinanong kung anong masasabi sa statement ni Baste. Di ba? Hindi nyo inulat kasi nga natatakot kayo. Roar lang ang sinagot ni Kuting noon. So how much more itong issue sa ampatuan, kaya naman yung ating mga puting ahas sa atin binibigay at sa kay Joey at sa iba pa na may lakas ng loob para iulat po to sa inyo mga kababayan. So human rights violation ito ng ng 58 katao ng kanilang pamilya, tapos kung ito'y patatakasin ng mga jutang ginimis, mga palangga ng mga bangag, mas gurgur ito, mas gurgur. Nasaan ang hustisya sa kanilang pamilya? Dahil sa halagang 300 million, kung ito ay matuloy tomorrow, di ba? Violation itong harap-harapan na sasampalin kayo ng paglabag sa konstitusyon, kung ano pang mga batas ang nilabag ng mga yawa na to, bribery, graft, commission on against human rights, 'di ba? Lahat kung ano pang mga artikulo-artikulo dito sa batas ng Pilipinas ay dapat ninyong kumilos talaga.